Magandang araw, Grade 9. Sa ating aralin ngayon, ililipat natin ang ating mga ideya mula sa paghusuri ng isang akda patungo sa isang malikhaing sining biswal. Ang ating paksa ay pagbuo ng pabalat ng graphic novel mula sa paghusuri patungo sa sining biswal. Pagmasdan ang disenyo ng slide. Sa kaliwa ay isang tila iginuhit na lumang pamayanan, samantalang sa kanan ay isang makulay at makabagong lungsod. Ipinakikita nito na maaaring magsimula ang isang likha sa simpleng ideya o sketch at unti-unting maging isang buong biswal na obra. Sa araling ito, hindi lamang tayo gagawa ng mga magandang pabalat. Sisikapin nating maipakita sa disenyo ang tema, tauhan, emosyon, at pangunahing mensahe ng kwentong ating binasa. Bilang mga manlilikha, mayroon tayong apat na pangunahing misyon. Una ay ang paghahanda. Kailangan nating matukoy ang mga materyales na gagamitin sa pagbuo ng pabalat. Ikalawa ay ang paglikha. Dito natin ilalapat ang angkop na kulay, teksto at imahen. Ikatlo ay ang paggusuri. Hindi sapat na maglagay lamang ng maraming elemento. Kailangan mataya natin kung ang bawat kulay, larawan at salitang ginamit ay angkop sa kwento. At ikaapat ay ang pagbabahagi. Makabubuo tayo ng patalastas para sa ating pabalat at may babahagi ito ng may pananagutan. Habang nagpatuloy ang aralin, isipin ninyo ang inyong sarili bilang isang graphic designer. Bawat disenyong gagawin ninyo ay dapat may malinaw na dahilan. Bago tayo gumawa, magsimula muna tayo sa panonood at paggusuri ng isang eksena mula sa dekada 70. Habang pinanonood ang clip, ituon ang pansin sa tatlong bagay. Una, ang tauhan. Anong mga katangian ang ipinamalas ni Amanda Bartolome sa kabila ng mga hamong kanyang kinaharap? Maaari ninyong tingnan ang kanyang kilos, ekspresyon, desisyon, at paraan ng paikitungo sa ibang tauhan. Ikalawa, ang biswal. Paano nakaapekto ang tono ng kulay, emosyon ng mga tauhan, at musikang ginamit sa kabuuang dating ng eksena. Ikatlo, ang disenyo. Kung kayo ang gagawa ng pabalat para sa kwentong ito, anong pangunahing ilustrasyon ang gagamitin ninyo? I-pause muna ang video lesson at panoorin ang nakatalagang clip. Pagkatapos, bumalik at ihanda ang inyong sagot. Ngayon ay isasalin natin sa larawan ang mga emosyong nakuha natin mula sa kwentong napanood. Gamit ang papel at mga pangkulay, gumuhit ng mga larawang sumisimbolo sa daloy ng kwento ni Amanda Bartolome. Hindi kailangan literal na iguhit ang lahat ng pangyayari. Maaari kayong gumamit ng mga simbolo, halimbawa, ang isang nakakulong na ibon ay maaaring kumakatawan sa kawalan ng kalayaan. Ang bukas na pinto ay maaaring sumasagisag sa pagbabago. Ang madilim na ulap ay maaaring kumakatawan sa takot o suliranin. Pagkatapos gumuhit, sagutin ang dalawang tanong. Ano-anong partikular na simbolo ang ginawa ninyo? At paano kayo nakakuha ng inspirasyon mula sa napanood? Maaari kayong maghanap ng mga simpleng larawan na magiging gabay. Ngunit tiyaking hindi lamang kinopya ang disenyo. Lagyan ito ng sarili ninyong interpretasyon. Dumako naman tayo sa paggusuri ng isang halimbawang pahina ng graphic novel. Una, ano ang pangunahing pagkakaiba ng karanasan sa pagbabasa ng graphic novel kumpara sa karaniwang nobela? Sa nobela, mas umaasa tayo sa mga salita at sariling imahinasyon. Sa graphic novel, may mga larawan, panel, ekspresyon, kulay at speech bubble na tumutulong upang makita natin ang kilos at emosyon. Ikalawa, ano sa tingin ninyo ang mahalagang bahagi ng isang graphic novel? Maaaring kabilang dito ang tauhan, tagpuan, panel, ilustrasyon, teksto, dialogo, caption, kulay, at pagkakasunod-sunod ng mga eksena. Ikatlo, paano nakakaapekto ang estilo ng sining sa kabuuang kwento? Ang madilim na kulay ay maaaring magbigay ng mabigat na damdamin, samantalang ang maliwanag na kulay ay maaaring magpahiwatig ng sigla o pag-asa. I-pause muna ang video at sagutin ang tatlong tanong sa inyong kwaderno. Batay sa ating paggusuri, kumpletuhin natin ang pahayag. Ang graphic novel ay isang teksto na tumutukoy sa, maaari ninyong sabihin,
Ang graphic novel ay isang tekstong nagasalaysay ng masalimuot na kwento sa pamagitan ng pinagsamang larawan at salita. Maaari rin kayong bumuo ng sariling pahayag basta malinaw na naipakikita na ang graphic novel ay hindi lamang koleksyon ng mga larawan. Isa itong anyo ng pagkukwento kung saan nagtutulungan ang tekstong pasulat at ang sining biswal. Sulat ang inyong pangungusap sa papel at tiyak yung buo, malinaw at may tamang diwa. Linawin natin ngayon ang kahulugan ng graphic novel. Ang graphic novel ay isang uri ng aklat na gumagamit ng comics bilang medium upang maisalaysay ang isang kwento. Karaniwang itong mas mahaba at mas komplikado kaysa sa maikling comics at inililimbag bilang isang buong aklat. Makikita sa formula sa slide na pinagasama ng graphic novel ang dalawang mahalagang katangian. Una, ang lalim ng nobela. May masalimuot na tauhan, tema, tunggalian at mahabang daloy ng kwento. Ikalawa, ang sining ng comics. Gumagamit ng mga panel, ilustrasyon, speech bubble, caption, kulay at simbolo. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nabubuo ang isang kwentong parehong binabasa at sinusuri sa pamagitan ng biswal. Pagmasdan ng iba't ibang halimbawa ng graphic novel sa slide, makikitang magkaiba ang kanilang estilo. May makatotohanan ng pagguhit, may estilong parang manga, may makulay at mayroon ding gumagamit ng limitadong kulay. Ano ang napansin ninyo sa mga pabalat? Karaniwang makikita ang pamagat, pangunahing tauhan, kulay na kumakatawan sa tono ng kwento, at mga simbolong nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa banghay. Pansinin din na hindi kailangang ipakita sa pabalat ang lahat ng pangyayari. Ang isang mahusay na pabalat ay pumipili lamang ng pinakamahalagang imaheng maaaring makatawag ng pansin at makapagbigay ng ideya tungkol sa kwento. Sa inyong kwaderno, maglista ng 3 obserbasyon mula sa mga halimbawang nakikita ninyo. Paghambingin natin ang nobela, comics at graphic novel. Sa forma, ang nobela ay karaniwang puro teksto. Ang comics ay madalas inilalathala bilang serye o magkakahiwalay na issue. Ang graphic novel naman ay isang buong aklat na pinagasama ang biswal at teksto. Sa haba ng kwento, mahaba ang nobela. Ang comics ay maaaring maikli o episodiko. Ang graphic novel naman ay karaniwang mahaba at kumpleto. Sa paraan ng pagbasa, nangangailangan ang nobela ng malawak na imahinasyon dahil salita ang pangunahing batayan. Ang comics ay mabilis na nauunawaan sa pamagitan ng biswal. Ang graphic novel naman ay nangangailangan ng mas malalim na paggusuri sa ugnayan ng salita, larawan, panel, kulay at simbolo. Kaya hindi automatikong mas madali ang graphic novel. Kailangan pa rin maging mapanuri ang mambabasa. Ngayon ay bubuo tayo ng isang graphic organizer tungkol sa graphic novel. Nasa gitna ang salitang graphic novel. Sa 4 na kahon sa paligid nito, ilalagay ang mahalagang konseptong nauugnay rito. Maaari ninyong ilagay ang kwento dahil mayroon itong tauhan, banghay, at tema at tunggalian. Maaari rin ang ilustrasyon dahil gumagamit ito ng mga imahen, kulay at simbolismo. Ang ikatlo ay teksto tulad ng pamagat, caption, dialogo at speech bubble. At ang ikaapat ay maaaring panel o pagkakasunod-sunod dahil dito inaayos ang kilos at daloy ng mga pangyayari. I-pause muna ang video at kumpletuhin ang inyong kahon konsepto. May 3 pangunahing elementong dapat nating isaalang-alang sa pagbuo ng graphic novel. Una ay ang kwento o narrative. Kabilang dito ang tema, daloy at emosyon. Bago gumawa ng disenyo, kailangang malinaw muna kung tungkol saan ang kwento at anong damdamin ang nais iparating. Ikalawa ay ang ilustrasyon o visuals. Kabilang dito ang estilo ng sining, simbolismo at kulay. Ang mga larawan ay hindi lamang dekorasyon. Sila ay bahagi ng pagkukwento. Ikatlo ay ang teksto o typography. Kabilang dito ang uri ng font, laki at posisyon ng mga salita. Halimbawa, ang malaki at matapang na salitang BAM ay nagpapahiwatig ng malakas at biglaang kilos. Ang maliit at manipis na teksto naman ay maaaring magpahiwatig ng mahinang boses o katahimikan. Kailangan magtulungan ang 3 elementong ito upang maging malinaw at makapangyarihan ang graphic novel. Mula sa mga konseptong natutuhan natin, maghahanda na tayo para sa aktwal na pagbuo ng pabalat. Una, isapinal ang mga materyales. Kung tradisyonal ang iyong gagawin, maaaring gumamit ng papel, lapis, ruler, eraser, pangkulay at marker. Ikalawa,
Pag-usapan ng tekstong magiging batayan ng graphic novel. Kailangang malinaw sa inyong pangkat ang tauhan, tema, mahalagang pangyayari, at pangunahing mensahe. Ikatlo, tiyaking sapat ang digital materials kung gagamit ng gadget. Suriin ang laptop, tablet, cellphone, internet at mga application na kailangan. Ikaapat, magsanay muna sa pagguhit ng tauhan, simbolo o tagpuan bago gawin ang final output. At ikalima, patuloy na pagbutihin ang kasanayan sa pamagitan ng pananaliksik at paghahanap ng inspirasyon. Tandaan, ang mahusay na output ay nagisimula sa mahusay na paghahanda. Isa sa mga application na maaari nating gamitin ay ang Canva. Sa slide, makikita ang Canva Workspace. Sa kaliwang bahagi ay naroon ang mga panel gaya ng design, elements, text, uploads at draw. Sa itaas naman ay makikita ang search bar. Ang search bar ay maaari kayong maghanap ng templates, frames, speech bubbles, lines, arrows at iba pang mga elementong maaaring gamitin sa graphic novel. Huwag agad piliin ang unang template na makikita. Maglaan muna ng oras upang galugarin ang mga opsyon. Suriin ko ang layout ay akma sa tema, bilang ng tauhan at mensahe ng inyong kwento. Ang template ay gabay lamang. Maaari nyo itong baguhin upang maging orihinal at angkop sa inyong konsepto. Search bar, maaaring ilagay ang salitang comics upang makita ang iba't ibang comic strip at comic book templates. Pumili ng disenyong may malinaw na layout at naayon sa inyong layunin. Pagkatapos, gamitin ang Elements panel upang maghanap ng mga tauhan, background, simbolo, speech bubble, linya, hugis at iba pang mga biswal. Halimbawa, maaari niyong i-type ang people upang makahanap ng mga larawan ng tauhan. Maaari ring maghanap ng city, family, protest, house, o iba pang mga salitang may kaugnayan sa kwento. Ngunit maging mapili. Huwag ilagay ang isang elemento dahil maganda lamang ito. Kailangan mayroon itong malinaw na koneksyon sa kwento. Pagkatapos galugarin ng Canva, pagnilayan natin ang naging karanasan. Una, anong tools o features ng Canva ang pinakanakatulong sa inyo? Maaring templates, elements, text, uploads, draw o search bar. Ikalawa, ano ang pinakamalaking hamong naranasan ninyo? Maaaring mahirap pumili ng angkop na larawan, maghanap ng tamang kulay o ayusin ang posisyon ng mga elemento. Ikatlo, paano ninyo pinagsama-sama ang mga elemento upang makabuo ng isang pabalat? At ikaapat, may natuklasan ba kayong bagong kasanayan o talento sa inyong sarili? Ibahagi ang sagot sa inyong kapangkat. Tandaan na bahagi ng malikhaing proseso ang pagkakamali, pagsubok at patuloy na pagre-rebisa. Bago simulan ang pangkatang gawain, bubuo tayo ng kasunduan. Una, ilagay ang pangalan ng inyong pangkat. Pagkatapos, tukuyin ang tiyak na tungkulin ng bawat kasapi. Maaaring may leader, tagasaliksik, tagaguhit, tagapili ng kulay, tagasulat ng teksto at tagapag-ayos ng digital layout. Isulat din kung paano kayo magtutulungan. Halimbawa, makinig sa mungkahi ng bawat isa. Hahatiin ng patas ang gawain. Susunod sa napagkasundo ang oras at rerespetuhin ang ideya ng kapangkat. Sa huli, lagdaan ng bawat kasapi ang manifesto. Ang layunin ng kasunduan ay hindi lamang matapos ang gawain. Layunin din nitong tiyaking patas, maayos at responsable ang pagtutulungan. Buuin natin ang naging karanasan sa pamagitan ng apat na bahagi. Una, nalaman kong dito ninyo ilalagay ang bagong konseptong narutuhan tungkol sa graphic novel at pabalat nito. Ikalawa, naranasan kong dito ninyo ilalarawan ang kasanayang inyong ginamit tulad ng pagguhit, pagdidisenyo, paggamit ng Canva o pakikipagtulungan. Ikatlo, naramdaman kong maaari ninyong sabihin kung kayo ay natuwa, nahirapan, naengganyo o naging mas tiwala sa sariling kakayahan. At ikaapat, gusto kong gawin ang tukuyin ang susunod na aksyong nais ninyong gawin upang mapahusay ang inyong likha. I-pause muna ang video at kumpletuhin ang apat na pahayag. Bago natin tuluyang tapusin ang aralin, subukan muna natin ang inyong pag-unawa sa pamagitan ng isang maikling pagsusulit. Maraming salamat at binabati ko kayo sa matagumpay na paglalakbay mula sa pagsusuri patungo sa sining biswal. Hanggang sa muli, paalam!